Hello everyone! Magandang gabi sa inyong lahat. At eto na naman po tayo sa usapang walang tulugan. May gigas ako ngayon eh. I will try kung po pwede. Tap to invite a viewer. Sino bang pwede? Asan na ba si Joey? Joey, are you there? Wala pa si Joey. Joey, where are you? Ayan, magandang gabi everyone. Ito po ang inyong favorite American Colony Traitor. At binabati ko po kayong lahat ngayon. At hiniintay ko pa po ang aking guest para pag-usapan po namin ang listahan. Asa ka na, Joey? Wala pa si Joey, nakakaloka. Joey, hello. Hello everyone. Hello sa mga taga Davao, taga Dubai. Ayan. At mga taga United Kingdom, Estonia. Ngayon pa lang ata ako na viewer from Estonia. Nasa Estonia ka talaga, JD. Asa na si Joey? Joey, where are you? Ito kasi, isasama ko kasi dito si Joey. So, hinihintay ko pa siyang mag-join. Joey, why don't you join me? Ayan. Yung mga nasa Qatar, kamusta? Oy, mga taga Olango Island, Lapu-Lapu City, taga Abu Dhabi, mga nasa Toronto. Ayan. Hello sa mga nasa Hong Kong. Ayan. Andiyan na ba si Joey? Joey, come and join me. Hi, Doc Ethel. Kamusta ka? Eto na si Joe. Ayan. Joey. Si Joey Duviv. Si Joey Duviv. Joey Cruz. Joey. Ano bang pangalan ni Joey? Ito si Joey kasi, TikToker yan. Ni hao, waan si May. How? Si Joey kasi, kasama yan si Coco Locoy. Ano po sila, TikToker. Sila yung mga nakikipagbardagulan sa TikTok noong kampanya. Nasa bar ko si JD. Okay. Maganda ba sa Estonia, JD? Hello sa mga nasa Montreal. Hello sa mga nasa Finland. Kamusta sa Finland? Kamusta ang inyong kuryente dyan? Bumaba na ba ang presyo? Pareho pa rin? Or nagmahal? Hello? Sino si John Rexo Rosales? Asan na kay mauwa ka sa updates? Hi, Doc Ethel. Bisitahin niyo ako dito, Doc Ethel. Pero kaso, baka pag bumisita kayo dito, Doc Ethel, matag na rin kayong mouthpiece of Beijing. Doc Ethel, anong number mo? Anong number mo sa listahan? Asa na ba si Joey? Joey, asan ka na? My Lord Almighty. Ayan. I-add ko si Joey. There. Adding. Okay. I'm waiting. For you. Ay! Diyos ko, nagulat ako, Joey. Bigla. Ladies and gentlemen, this is Joey Duviv. Joey Everyday sa Facebook. Hello. At ano ka ba sa TikTok ngayon? Joie de vivre. Kasi baka hindi nila maintindihan yung French. Si Joey Duvivre. Oo. Joey de Vivre. Anong number mo sa listahan, Joey? Hindi ko pinag-iisipan yung pangalan ko. Ayan. Pero Joey na lang. Anong number mo sa natin? 20? Sa listahan? 20?
Number 22. Ito si Pinipiyip na ako ng mga kamag-anak ko. Ano parang pinagagawa mo? Number 20. Kaya mag-iingat ka, Joey, no? Hindi natin alam kung anong gustong gawin ng mga to. Hello, guys. This is si Joey. Ano po talaga siya, TikToker. Hi, Lionel. Ay, may nanonood sa ating taga-Pao. Hello sa taga-Pao. Hello po. Ano ba to? Joey. TikToker yan si Joey. No? Nung nasa Pilipinas ako, walang tulugan kami sa TikTok. Correct. Kasi po sa TikTok, parang very casual yung mga live doon. Ayan. Kung ano. Ay, nagpi-feedback ka raw, Joey. Bakit ka nagpi-feedback? Oo nga, nagpi-feedback. Teka, magre-reconnect ako. Okay. Ano ba to? Go. Ay, Diyos ko, baka anong makita namin dyan. Nagtampo si Direk Daryl dahil di nasama sa top 10. Paano kasi magta-top 10 si Direk Daryl? Tumahimik na siya sa ano. Hindi na siya masyado nagpo-post about politics. Ayan. So, pag-uusapan natin yung listahan. Hintayin lang natin si Joey manumbali. At kasi nakakaloka itong listahan ng ginawa ng BBM bloggers, mercenaries. Ayan na. Nagtampo si Direk dahil sama sa top 10, sabi ni Ario. Ganun talaga. O habang hinihintay natin si Joey, mag-Q&A muna tayo. Mali naman yung ranking. Well, actually, hindi rin natin alam kung paano yung ranking nila, no? Pero yun na nga. Okay naman ako. Kayo, kamusta? Mag-Q&A muna tayo. Anything you want to ask me? Ay! Mocha! Diyos mio! Mocha girl. Mocha. Si Mocha nanonood. Mag-hello kayo kay Mocha. Ay, mag-hello ka kay Mocha. Nanonood si Mocha. Hello, Miss Mocha. Alam mo, Mocha, nagtatampo ako, Wala ka sa lista. Mocha, manumbalik ka na para masama ka sa listahan. Ay, nanonood si Pusang Gala. Nanonood din si Christopher. Oo. Hello din si Christopher Barton. Diyos Lord. Eto na, Mocha. Mocha, manumbalik ka, leche ka. Ako number 1, Mocha. Ako? Nung panahon ni PRRD, ikaw ang number 1. Ngayon ako ang number 1 target. Hindi po pwede yan, Mocha. Sabi ni Mocha, nakakapanibag. Sabi ni Cordapia, kailan sila magpapalabas ng listahan ng smugglers? Binibilang pa araw nila. Nga kayo. Meron pa rin echo. Oo nga. Wala naman. Baka sa kanila lang. Hayaan mo na yan. Ano to? Joey, bakit? Anong na-feel mo nung nabasa mo yung listahan? I-interview na lang kita. Hindi ko kasi alam para saan yun. Clear ba kung so parang yun daw yung nagre-echo. Tapos ano ba? Kasi di ba si Jonathan Malaya, meron siyang statement na meron daw silang monitor. Na group of vloggers, ganyan. Medyo nakaka-concern kasi parang anong exactly yung violation nito sa mga buhay ninyo? Bakit iniimbestigahan? Bakit, 'di ba parang allegation nila. Ito ba to ay bibigyan ang credibility ng Pilipinas. So, ano at paano exactly nasisira yung credibility ng Pilipinas? Base doon sa sinasabi. May echo pa rin daw, Joey. May feedback
pa din. May feedback pa din. Bakit kaya? Baka sa kanila lang yan. Ako kasi wala kang feedback sa akin. Actually, naririnig ko meron nga ako. Eh baka may nakabukas kang something. Nakabukas. Teka lang. Wala eh. Sinara ko nga lahat. Teka. Or naka-speaker ka. Teka. Mag-try ulit ako. Or naka-ano ka ba? Naka-ear something. Hindi. Mag-try akong earphone. Oo. Try mo nga mag-earphone. Mag-earphone. Oo. Ayan. Sabi ni mo, kalaban ko daw. Hindi po pwede mo ka. Dapat ikaw number. Hindi. Anuhin naman. Kailangan daw merong break si Mocha. Dahil 6 years naman siyang 6 years namang inano si Mocha. 6 years kinagard-hagard ng dilaw. So, relievo. Ako ba relievo mo, Mocha? Hindi sa kasi si Mocha kasi inaasikaso niya yung business niya. Ayan, nag-echo pa rin. Hello? Ayan, nag-echo pa rin ba siya? Wala naman nata na. Naka-speakerphone ka. Naka-earpod ako. Nag-echo pa rin? Echo off mo muna. Hindi, Sa hindi akin kanina. nag-e-echo actually. Ano nag-e-echo? Baka ako yan. Baka kailangan ko mag-earphones din. Hindi kaya? Oo nga, baka sa'yo. Sige nga, magsalita. Magsalita ka, mag-mute ako. Check. Ayan, pag naka-mute ka, wala akong echo. Ayun. So, ikaw ang may sala. Sas. Na-echo pa. Sabi ni Elmer. May echo pa rin po. Pero sa akin, wala na. Kasi kanina na nag-e-echo. Nung sinasabi niyo nag-e-echo, naririnig ko may echo ako. Sabay-sabay kayo. Reset yung sa kanya. Maingay ang speaker. Speaker, maingay. Ayun, si Kristam. Wala na raw echo. Hindi kay Sas. Hindi, sa kanya nga po kasi nung nag-mute siya, nawala yung echo sa akin. Naka-loudspeaker si Sas. Ayan na, kumuha na siya ng earphone. Ayan, i-try natin. Ayan na. Naririnig niya ako. Ayan, naririnig na kita. Naririnig niya ako, ha? At wala nang echo. Wala nang echo. Wala na sa kaisas ang echo. Wala nang echo. Ayan na. Magchismisa na tayo. Magchismisa na tayo. So, ito kasi si Joey, syempre, si Joey ano pa to, hindi pa, sanay na naman to sa bardagulan, noong kakamping, nung kampanya, di ba, hinagard-hagard ka pa ng mga kakamping. Oo. Ng mga pinks. Di ba, hindi ba, sino ba yung hinaras? Ikaw ba yung hinaras sa trabaho or something? Ay, ako hindi ako hinaras sa trabaho. Pero, hinaras ako ng bonggang-bongga sa talaga ini-involve yung family ko, yung mga ganong etchos, balungos, ganon. Paano naman nila nakilala yung family mo? Kasi yung isang pink na, na upal, na sobrang antapang, taga dito rin sa amin, sa Bulacan, kababayan ko rin siya. So, kumbaga, parang medyo meron siyang alam dun sa family background ko. Kasi,
ang tawag dito, hindi naman medyo, rin naman kasi, medyo parang kilala rin naman yung family ko doon sa lugar namin. So, ayun. So, parang dahil kung ano yung information na alam niya about my family, yun yung ginagamit niya, gano'n. So, yun, may mga etos pa na, yung pamangkin mo, tapos yung pangalan ng pamangkin ko, makikita mo na lang siyang palutang-lutang sa ilog, mga ganun. What? Oo. Death threat? Death threat, marami. Yung ako yung mamamatay, gano'n. Maraming gano'n. Pero, na pala, hinasa ka na pala ng kampanya. Oh, actually, even before even before the campaign. Kasi sa totoo, kasi hindi naman talaga ako, nagla-live na ako sa TikTok. Even before the campaign frenzy. Ganyan. So, parang yung mga, namin doon, yung mga discussion, wala pa nga kakamping nun mga, mga Duterte policy, mga EJK, NPA, mga ganon pa yung mga pinag-uusapan namin noon. So, ngayon, nung kampanya, dahil nga, ilan lang kaming political content creator sa TikTok kasi, konti lang naman kami noon. Oo. Yeah. So, nung nagkaroon na ng election na, of course, naturally, dahil nga political content creator ako, mas kasama ko sila, meron kaming maliit na TikTok circle ng mga political content creator. Naturally, tatanungin kami nung mga viewers namin, sinong iboboto ninyo, ganyan, ganyan. So, ako, kasi diskarte ng mga kakamping nun, why BBM, laging ganon. So, parang nako-compel ka na mag-explain parati dun sa boto mo, nako-compel ka mag-explain sa mga ganyan. Pero hindi ako, parang I wasn't really up and about na parang, ang tawag dito, mga kababayan, iboto natin. Hindi siya ganon. Kasi nga, ang nangyari nga noon is, dahil sa lagi kang tinatanong ng mga pink kung ano yung mga desisyon mo sa buhay, nako-compel kang mag-explain, ganon. So, yun. Then, after that, so, nung time na yon, syempre, mga pink G na G sa mga, sa mga gusto nilang mangyari. Alam naman natin kung gaano sila ka-toxic during that time. So, grabe talaga yung mga pambabalasubas na ginagawa nila. So, anong feeling mo nung nakita mo tong lista? Hindi ko naiintindihan. Kasi parang, bawal na pong magkaroon ng opinion na hindi naaayon sa mga ninyo, di ba? Parang, well, like, hindi ko magets yung statement ni Jonathan Malaya na, na iniimbestigahan namin kasi ini-echo nila yung propaganda ng China, na parang, I think yung dissenting yung dissenting government official, if this is something that is really serious, you have to name them. Pagkatapos sabihin mo specifically kung yung propaganda nila na sumisira sa kredibilidad ng Pilipinas at ano yung ginagawa ng mga vlogger na yon na nakakasira sa kredibilidad ng Pilipinas. Kasi parang napaka-general ng statement na itong mga to, pinaparot nila yung ganyan. Kapag ka po hindi parehas or hindi tayo parehas ng approach dito sa problema na to, nandun ako agad sa kabilang side. Ganun ba? Ganun ang labanan? Diba? Parang wala naman mambobo, sir. Hindi, ang kasi nun, para ano yung propaganda? Ano yung sinasabi nila na pino-forward yung propaganda? Ano yung topic? Ano yung topic? Actually, ano ba yung pinag-uusapan natin dito exactly? Diba? Ano ba yung pinag-uusapan natin dito exactly? For example, yung sa banggaan. Kayo, yung balita sa mainstream media, niram ang sasakyan ng syempre, hindi. Diba? Pag sinabi mong niram, anong itsura nun? Ang niram, merong hindi tumatakbo, tapos merong isang tumatakbo,
binangga ng intentional. Yun yung ramming, di ba? Hindi, alam mo, ang ano kasi niyan is, syempre, gusto naman namin makita ano man nangyari. Hindi naman po pwedeng, kasi ganito, I'm gonna give you an example, if you can still remember this, no? Nung panahon to ni PRRD, do you remember na yung gabi yon, so may dumadaan na Chinese flag vessel, nabangga nila yung mga mangingisda. Kasi yung tatay niya, mangingisda. Anyway. Ano ba, Lenny? Nakikialam si mama. Ano ba yan? Anyway. So, do you remember it, guys, diba? So, syempre, nung una, parang tayo, paano nabangga? Bakit biglang umappear dyan yung Vietnamese na nag-rescue, etc. Ganyan. So, ang nangyari ngayon, nagkaroon ng investigation. Do you remember that? Di ba, una, dininay ng Chinese Embassy Manila na nabangga or something like that. Tapos, eventually, nag-conduct ng investigation. And then, it turned out na nabangga nga nila. And then, what happened after is nagbayad ng reparation. Nagbayad talaga sila, I think umabot nga ng parang 1 million or tapos hindi lang nagbayad ng reparation, nagbigay pa yung so ano sila, nagkaroon ng bayad sa damages. So eventually, so ibig sabihin, nagkaroon siya ng resolution. Pero kasi ito, girl, sabi mo, ano yung exactong word? Ang alam ko, binangga. Ay, the Chinese vessel rams the Philippine vessel, something to that effect. But I remember the verb exactly. Ang ginamit nila, ram. Ni-ram ang vessel. Ikaw naman, hala, ano itong itsura nitong bakit may ramming? So ngayon, syempre, lumabas yung ibang angulo ng video. Paano gagawin mo? Alam mo naman itago mo yun. But diba? DND Secretary Gibo and other government officials already made a statement that this is unacceptable, this is ganyan-ganyan. Yeah. Ang tatapang na nung mga they did not leave any room for fact-finding. That's the problem. Diba? Hindi sila nag-iwan ng kahit anong room sa parang, ano po ba talaga yung nangyari? Diba? So, they went ahead and sinakyan na lang nila yung prevailing na narrative na, yung China, bully, yung ganito, bully, eme. Ano siya, tinapala. So, imbis na magkaroon muna ng fact-finding, kasi ang niya, sino raw kausap ko? Kausap ko po ay si number, anong number mo ulit? Number 22 on the list. Siya po ay number 22 sa listahan. Opo. ng BBM Vloggers Mercenaries. So, ang ano nun is, hindi ba pwede mag-demand muna tayo na investigation and then saka tayo para namang makumpuni natin yung reaction natin. Hindi naman yung kailangan talaga. And so, of course, for political observer like myself, syempre magdududa ka na hindi ganito yung gagawin ng isang rational na tao eh. 'Di ba? Hindi ganun yung gagawin nung rational na tao. You are going to ano ba yung first, kunwari may ganyang incident. Ano yung unang-una mong gagawin? Magpa-fact-finding ka. 'Di ba? Kailan naglabasan yung mga videos? Few days after nung mga sobrang aanghang na nasalita ng mga government officials natin. Ganon. So, nagsalita na sila ng kung ano-ano. Nagsalita na sila, nagalit na sila. And of course, feeding the emotions of a lot of daming jingoist na eh. But yung bullying narrative. And ako, sabi ko nga, sa live namin, lagi namin pinag-uusapan yun eh. Ang hirap kasi, ang problema kasi dun sa bullying narrative, it appeals to the emotion of
ano no of the of the Filipino people. Kasi ang problema sa bullying, ang bullying kasi is a personal experience, 'di ba? Pag kunwari ako, pupunta ako sa school, bubulihin ako, aagawin yung baon ko. Of course, pag ikaw naagawan ka ng baon, ang immediate reaction mo, bad trip ka, galit ka, 'di ba? So parang ang gusto mo gumante kasi syempre binuli ka eh, 'di ba? Ano yan, parang Ang problema bugbog or dignidad. oo. So parang basically yung very personal encounter ng isang bullying incident, gusto nilang dalhin sa isang situation that is not supposed to be perceived as a personal experience. Kasi bansa yung pinag-uusapan natin dito, hindi personal experience niya. 'Di ba? Hindi yun yung hindi nagsusolicit sila ng emotion sa isang konsepto na gamit mo sa isang personal encounter. When in fact, this should not be perceived using that light. Kasi nga, international relations to, foreign policy to, ganyan. Hindi pa nila na-anticipate. Kasi syempre, no, may camera kayo. Syempre, may camera din yung kabila. May satellite pa yung kabila. So, ang eksena ngayon, so maglalabas ka ng narrative, maglalabas din ng videos yung kabila. Di ba nga na-pick up nga yan ng isang ex-naval, napanood mo ba yung TikTok officer niya? Kasi wala kasi akong TikTok, no? Hindi siya accessible dito sa Beijing kahit naka-VPN. Hello, Tito Shi. Pa-access naman. Charot. Anyway, ano ba yan? Hindi talaga siya ma-access kahit naka-VPN. Anyway, so napanood ito, international yung audience niya ni Kuya . Tapos hindi pa yun yung usual content niya. Ang usual content niya is parang mga business or something. Stocks, mga ganon. Stocks. Tapos kasi nga, napanood niya to, nagkataon, ano pala siya? Anong bang tawag doon? Surface Naval Security Officer, parang gano'n. Or something. Basta ang diniscuss niya, safety navigation rules eh. Yeah. So, sabi niya, ganito, di ba, ang linaw ng pagkakadiscuss niya na, ito yung dito ka pwede mag-overtake, pag dito ikaw may right of way, ganyan. Tapos, pa niya, ano yan, ang pinaka nakakaloka dito, di ba sabi niya na, ano yan, this exact moment, biglang naglabasan ng smartphones yung mga Pilipino. Ano to, magically? Na parang na-anticipate yun na, di ba na-anticipate yun na babanggiin kayo. So tapos di ba, dinescribe pa niya, tingnan niyo yung wake, yung tail nung water, kung saan nanggaling, ganito. Tapos, pinabasa ko yung comment, meron din yung mga Pilipino, you forgot to say that this happened in the EEZ of the Philippines. Tapos binara niya, it doesn't matter. Yung safety navigation rules, nag-a-apply yun basta may international water, sabi niya gano'n. Oo. Sabi niya, it doesn't matter. So, yung safety navigation rules na to, it's the same. It's the same. Pag nasa tubig ka, ito ang navigation. So, So, ngayon, ang hindi na-anticipate ng gobyerno or whoever is trying to, surface warfare officer. Ayan, sabi ni Alfonso Preisler na kaibigan ni Kaado raw. Okay. So, ngayon, ang hindi nila anticipate kasi 'di ba ang nilalagay, ang inaano nila ngayon, the unlikely opponent of the government. Ano to yung Filipino Filipino vloggers echoing the Beijing Kinemelon. Ang hindi nila ngayon na-anticipate, yung mga AFAM na TikTokers, di ba? So, syempre, hindi lang, syempre, na yan it's gonna be an international event, marami ng videos, at hindi rin nila anticipate kasi na, girl, kita mo nga yung Ukraine war, no? Ang dami ng contending side, marami ng discrepancies, ganyan, nung naglalabasan.
syempre magiging vigilant na yung mga tao. Sabi ni Tangerang, you look stressed out, Mrs. Hindi lang ako nakaayos, ba't kailangan ba gabi-gabi nakaayos ka? Ano ba yan? Wala kayong budget para sa makeup and Ano ba yan? Kailangan gabi-gabi. Malamang nakaganyan yung buhok mo. Stress out. So ganun. Pasensya na po, yan na po yung todo ng mukha namin. Stress out. Yan talaga itsura namin, no? Hello, ganyan talaga pag nasa sa kama ka. This is what you call, may tawag ditong parang, loose hair or something. Punyeta. Nakalimutan ko yung mga tawag naman. Hair. May tawag dito, girl. Messy hair, don't care. Yes, messy hair, don't care. Diba? Just me, you Lord. Ganyan talaga yan, girl. Kailangan, ma-messy hair, don't care ka maraming moments na gano'n. So nandun po yung tunay na ganda. Nandun yung tunay na ganda, guys. Ayan. Di ba, ikaw kasi, Joey, no, wala akong access ngayon sa TikTok. So, may nakikita ka ng ganyan. Ito lang ba yung TikToker na nag-discuss nun? Maraming mga nagko-content na kahit yung mga Pilipino na mga may alam sa mga sa safety navigation rules. Yun yung pina-point out nila. Kasi rule yan ng lahat ng mandaragat di ba? Yeah. So, ayun. So, marami rin mga nagko-content. Pero, tawag dito, marami rin kasi talaga na, ngayon, no, I would say, because of the statement of Gibo, Secretary Gibo Teodoro and Jonathan Malaya na yung ganito-ganito nga, ang mas naging madaming content yung mga nagde-death threat sa 44. Talaga? Oo. Kasi si Kuya, death threat talaga. Yung ibang mga TikToker, pag nagla-live sila, pag nakita kita, babariling kita sa ulo, yung mga ganyan. Ay! Malala! As in, malala talaga. Ayun. Record niyo? Oo. Sige. Sa akin, girl. Sige. Si Kuya Miko, si Kokolokoy, ayun, pag nag-live siya, ganon. Pag nakita kita, bariling kita sa ulo, ganyan. May nagko-comment yung mga ganong sa kanya? Sunod. As in, madami. Ganon talaga. Pero nirecord niya yung mga ganon? Oo, pahingi. Para siya, girl. Na yan. Yan ang totoong effect ng red tagging. Ganon. Actually, siya, list tagging. Anyway. Hindi, kasi nga, yan that's a very serious, kita mo yung effect na ginawa nila. Hello naman, no? Para na silang naging, kakamping. Oo, actually, yung behavior, yung ugali, eto nga, yung mga pandadaot na naranasan ko sa mga kakamping nung eleksyon, ay siyang pandadaot na naranasan ko ngayon sa mga BBM supporters. Ang mga spicy loyalist. Si Kuya Miko, isang live sa Damakbak and Death Threat. Alam niyo, i-discuss niyo yan. Ipalaganap niyo yan na dine-death threat na si Miko because of the list. Oo. Actually, nag-live ako talking about it. Kasi talagang unacceptable talaga. Ngayon, yung mga hindi mo naman maasahan ng mga vloggers na galit sa red tagging or yung mga ganyan. Kasi basically, this is ito yung ayaw nila na parang mag-identify ka ng mga individuals without proper investigation, kineme. Di ba, Tayatan? Diyan ka galit na galit. But in situations like this, hindi naman siya nagsasalita. Diba? Kahit may mga grabbing na. May sinasabi sila kung saan relation, tungkol saan yung death threat.
Oo, because of the list. Because, ang tawag dito, dadamputin na kayo ng AFP, ganyan. Yung, ano na kayo, aarestuhin na kayo, ganyan. Huwag kayong magtaka kung may pumatay sa inyo dahil makatay na kayo, mga ganyan. Alam mo, pero ang nire-report, sa live lang yun ni Miko. Sa live ni Kuya Miko, oo, ganun. Alam mo, ako sa akin, ang mga threat lang sa akin, dadamputin ka na ng AFP, ganyan. alam mo dapat si Miko, i-report niya na yan sa NBI. Para merong, may record eh. Kasi that's the important thing eh. May record yung nangyari sa kanya. Oo nga. Oo. Totoo. Ganon. We would usually, kasi sa akin, ilang beses na rin nangyari yan eh. So ako, every time na meron, nagre-report talaga ako. Sa I make sure that there's a record nung, syempre, hindi natin alam, in the future, it may prosper to a formal legal action. So, importante talagang ma-record yung incident na yun. Ayun. I'll talk to Kuya Miko. Feeling ko, kasi ang dami talaga. Sobrang dami talaga. Yung isang live niya, talagang, yung mga sinugod kasi siya, tapos talagang yung mga threats sa kanya, sunod-sunod. Unacceptable talaga. Unacceptable. And sana masaya kayo. Nag-post na ba dyan si Miko sa Facebook niya? Yung tungkol dyan? Okay. Puntahan ko. Alam mo, hindi na lumalabas sa wall ko yung kayo. Actually lahat, hindi na lumalabas. Actually, hindi rin naman kita nakikita. Oo, hindi rin kita nakikita unless pupuntahan kita. Hindi, alam mo dati, kayo, parati kayo lumalabas sa wall ko. Tapos ngayon, kaya nga akala ko na-block, na-block na naman kayo or something. Hindi talaga, naman eh, medyo sanay kami dyan kasi ganun rin yung treatment na nakukuha namin sa TikTok ever since. Yung, talaga, yung alam mong very obvious na nakasara yung gripo. Ganon. Na nakasara talaga yung gripo. Alam mo, yan eh. Kaya hindi mo maiwasang isipin na merong relationship yung list doon sa ni Jonathan Malaya, ni DND Gibot Teodoro. Diba? Actually, gusto kong malaman yung reaction ng dalawang public official na yun, na parang, sir, because sa mga pronouncement nyo na ganyan, ganito po yung nangyayari. Ganito po yung nangyayari. Alam mo dapat. At sana masaya kayo. Kailan yun ni-rep? Kailan yun nangyari? Kagabi? 2 days ago. 2 days ago yata. So, nag-post na siya. Nag-post na siya about it. Nishare ko na nga rin yun eh. Nakakaloka naman yung mga pota. Pero ang hindi naman kayo katulad ko na talaga involved sa issue. Hanggang langit yung katapangan na magsalita. Oo. Kaya nagulat ako si Miko na death. Nakakaloka talaga. Asan na siya? Kailan niya ito pinost? Ang dami na palang post ni Miko. Oo. 1 day ago siya nakapost, sabi ni Uncle Ayan. Ayan. 1 day ago. Oo. A day ago. So, kaya pala dumadami ang death threat. Kokolokoy na page. Sa Kokolokoy na page. Nandito nga ako eh. Grabe naman si Miko. Awa naman si Miko. 3 days ago? Ay, kailan ba? Baka 3 days ago na kasi lampas 12:00 na eh. At doon ako nakaabang. Nakakaloka, na-ban siya. Oo, lagi siyang nababan. Siguro, yung TikTok account niya siguro mga nasa 30 na. Ban na naman si Miko. Oo. Mga 30 TikTok account na yung ginawa niya. Ayan. Ano bang number ni Miko? Joey, your
number? 21 and 21 and 22. O, diba? Yun ang sabi ko nga, oo. Yun. Si Coco Locoy, number 21 siya sa listahan. O, ako, number 22. Ayun. Nakakaloka. Pero bakit kaya nila ito pinapayagan? Ay, nakakaloka naman itong mga nagdi-death. Oo. Actually, hindi naman din talaga malinaw yung ano ni TikTok yung guidelines ni TikTok. At saka, may nakausap kami noon na, well, yung ng TikTok Philippines. Ang sabi nila, pagdating talaga sa moderation, talaga siya, yung highly subjective siya. Kasi depende talaga siya dun sa moderator na assigned. Ganon. So, hindi siya yung parang, kung yung moderator, meron siyang maaaring palampasin na mga violation ng community standards, ganon. Meron siyang pwedeng palampasin na ganon. Pero, yun nga, dahil nga sa highly subjective siya, syempre, kung ano yung bias niya, kaya niyang palusutin, 'di ba? Okay, nandito si Darren Patrick ko ng Davao. Ano siya? Ano bang restaurant mo? Darren's Happy Cow? Magkamali ako. Bakit si TP wala daw sa listahan? O, alam na natin. At saka si yung coach. Ang galing ni coach, no? Nawala siya, di ba? Di ba dati kasama siya sa mga inaaway nila? Oo. Marami rin kanta rin kasi yun eh. Kasi di ba nung una, yung kanta niya, wala daw, ang babaw daw nung reason nung mga nagpaparesign kay Frasco. Kay Secretary Frasco, DOT Secretary Frasco. Sabi niya, ang babaw no reason na ganyan-ganyan, kinemi, ganyan-ganyan. Yung, talaga, parang, inaano niya talaga na, yung mga nagko-call for resignation, ang bobobo ninyo, ganyan. Thinking na kaya pinagre-resign si Secretary Frasco ay dahil sa video alone. Dahil lang doon sa video alone, ganyan. Tapos yun, of course, sinagot ko siya sabi ko, hindi naman siya pinagre-resign dahil lang doon sa video eh. Pinagre-resign siya kasi nga, na-demonstrate niya dito sa gulo na to na she's lacking the leadership dahil di naman niya in-address, wala namang, di ba? Nung nag-hearing sa Congress, inamin niya na yung kanyang parang chief of staff, yung legal yung legal officer niya, sa office niya mismo, ang nag-supervise nung DDB, yung 49 million na Love the Philippines project. So, ibig sabihin, all along, alam niya na yun yung nag-o-observe, pero she did not take any action, ganyan. Pero di ba ikaw nga, Sasnon, you're not really calling for the resignation also? No, I actually not. Di ba sabi ko nga sa inyo, naintindihan ko na yung mga tao calling for resignation. But for me kasi, naintindihan ko rin na pagdating kay Frasco, it's completed staff work. Which is, that's really, na meron ka dyan, na may naka-assign dyan, na gumawa niya at hindi niya ginawa yung trabaho niya. Dapat, i-fire mo yan. Parang, Joey, ang stand mo nun, kung meron niyang ganun, dapat finire niya na. Di ba? Pero hindi niya ginawa. Pero hindi niya ginawa. Ito yung nakakatawa. Kasi, di ba, medyo, kumbaga, nando ka sa mabait na side ni, parang, hindi, kaya mo magbigay ng wing room kay Frasco na, pwedeng hindi siya mag-resign, kineme, ganyan. Well, ako rin naman, meron rin naman akong wing room noon. Pakita mo lang, Bex, na meron ka talagang ginawa to fix everything. Kaso nga lang, wala eh. Yeah. So, hanggat wala kang pinapakita, for me, dapat umalis ka na dyan, di ba? Pero ikaw, nagbigay ka diba ng mas malaking wing room, pero inaway ka din niya, di ba? Ayun, hindi, doon ako tawang-tawa. Hindi, girl, ano ba yung, is it the same issue, yung ginawa niyang issue, yung sinabi natin, korting ka namin. Yun na nga. Yung sasampalin kita dyan yung ganon.
Yun na The same yun. issue? Is it the Yan, oo. same issue? Yun. Oo. So, yun yung unang song niya. Yun yung unang kanta niya. Pagkatapos, yung second niya na kanta, yung Resolution 10, hindi naman yan batas. Anong gagawin natin dyan? Yung mga sentiment lang. Walang kanta. Pero hindi niya binasa. Ang hindi niya in-explain, Dex, yes, sentiment siya, pero ang in-express ng sentiment is yung practice doon sa Congress na ganito nga. Sabihin na natin na for argument's sake, totoo na sentiment lang yan. But that sentiment we are talking about is basically, effectively barred COA from scrutinizing their funds via receipts. Diba? Ganito kasi, no? Mas acceptable for me, sabihin ni Jared na. Kasi ang reason niya, paano mo ito paparepeal? Eh, hindi naman ito batas. Mm-hmm. Okay. You could say that, pero dapat dagdagan mo. Sabihin mo na, hindi dapat ang target lang itong resolution, kundi yung practice mismo ang dapat i-target at ito ang dapat gawin. Pero ang ginawa But he did not go there. He did not go there. Why? He stopped. Why? Explain to me why. Kasi ang intention niya talaga ay i-downplay yung problema. 'Di ba? Hindi naman siya nababother eh. Nabother ba siya? Hindi naman siya nabother doon sa system of certification eh. I mean, if you are really... Nagbabayad ba siya ng income tax? Katulad mo, Joe? I don't know. Ayan. Kasi yung mga nagbabayad ng income tax, this is really an issue for them. Correct. You know, bakla ako nga ngayon ko nga lang din nalaman na hindi pala kailangan nilang mag-submit ng resibo for MOOE. Ng resibo oo. Nakakaloka. Tapos, di ba, nagrason pa si Ping Lacson na, actually, before pa, ganun talaga ang kalakaran. Pinaigting lamang, binago lamang, di ba sabi Lacson, binago lamang ng Senate resolution, ay ng resolution na ito, yung practice. Paano binago? Bakla in-affirm. Actually, nung resolution 10 na itong practice na to ay talagang this is it, pansit. Ginanon nung resolution 10 yung practice na yon. I don't know, siguro dahil before, while it is a practice, baka nasa special audit sila ng COA. 'Di ba? So ngayon, ang ginawa ng resolution 10, ginawa niyang platado, effectively barring COA from conducting any even special audit dun sa gastos nila sa mga mga hatian nila ng budget dyan, ganon. So yun, well, yung sa ni Jared kasi, yung sa statement niya na, resolution 10, paano natin i-amend yan? Lang yan, kineme, ganon. Ang nakaka-frustrate kasi doon, yung ginawa niyang parang deadlock yung situation na parang kulang na lang sabihin niya, wala na tayong magagawa dyan eh. Kasi hindi mo naman yan maa-amend. Kasi sentiment lang yan, yung gano'n. Yung mali nga yun, mali nga siya doon eh. Dapat, okay, so sentiment, pero hindi mo sinabi na, is there a practice or not? Kung merong practice, ano yung dapat gawin? Di ba nag-aaral naman ng law to si Jared? Oo, so, correct. In fact, naman siya natutunan ka. In fact, mas madali nga baguhin yan kung sentiment yan. They change your sentiment. Di ba? Diyos ko, kakatanga, kakaasar. Pala sentiment. Sinabi mo naman na pala sentiment lang yan. They change your sentiment. Diyos ko. Wala nang proseso yun eh. You just have to change the sentiment eh. Di ba? Sabi dito, why is COA not enforcing? Kasi nga, di ba, in-explain nga namin, sinabi ni Lacson, doon kanyang sa sponsorship ship, na meron silang fiscal autonomy. That is the problem. Oo, na meron, na ang tawag dito, nilagay nila yung sarili nila na Constitutional Fiscal Autonomy Group. Ganon. Yes. Na, in-explain nga natin ni Joey, actually, I reposted yun. Maganda yung sinabi ni Joey na, Miss
fiscal autonomy sa paggastos nyo ng pera but not on how you will be audited. Parang ganun yung, kasi naka-recess pa ba ang Kongreso? Oo, November 15 pa daw yung Babalik tong issue na to kasi magba-budget hearing pa sa Senado. Ngayon, doon natin malalaman yung MOOE nila for 2024. Kaya ka this is not going to end eh. Kasi girl, di ba, hindi ka talaga na-shock na hindi talaga. Tapos di ba nagyayabang pa sila na, wala kaming disallowances, wala kaming ganyan. Wow, kayo palang pinakamalinis na. Ito yung nakakatawa doon. Parang, huy mga bakla, mapa-flag kayo dyan. Pag hindi nyo pinirmahan yung certification, doon lang kayo mapa-flag. Ano ba naman yun? Pirma nyo na lang, kakalimutan nyo pa. Ano ba naman yan? Diyos me, di malamang wala kayong notice of suspension, wala kayong notice of disallowance, kasi nga ang requirement lang sa inyo, pipirmahan nyo lang. Diyos ko. Pinaggagagago tayo. Wala talaga kayong notice of suspension, notice of this. Can you imagine sa lahat ng, Diyos ko girl, lahat ata ng ahensya, na kahit nga siguro barangay captain, you know, si Madam Ellie nanonood. Hello, Madam Ellie. You know, every ahensya, merong something wrong. Kahit nga si Lenny, na pinagmamalaki nga niya yung COA audit report niya for 6 years. Meron pa rin siyang mga napa-flag, may mga napa-flag pa rin siya eh. Tapos kayo, can you imagine? Kahit isa sa inyo, walang na-flag. Ang linis yun na ba? Pero sobrang imposible. Sobrang imposible. Can you imagine 24 senator, 316 congressmen? May isa sa inyo, walang... Teka, meron pala akong comment dyan na very, very quick lang. Before lumabas yung hashtag, hindi mo pera yan. Hindi mo OE pera yan. Bago lumabas yun, di ba, kinakana nila ng bonggang-bongga yung confidential funding inday. Pagkatapos, di ba, bumalik sa kanila yung issue. I think they are anticipating na babalikan sila dun sa issue, dun sa mga audit, ganyan. Kasi alam mo yung nilabas nila na certification galing COA, ang date niya October 2. Ang date niya October 2. That is before maggikan sa masa para sa masa si PRRD at i-challenge ni PRRD yung House of Representatives at saka yung Senate. Yung certification na ginamit nila, na pinublish nila, yung certification na pinublish nila na galing sa COA, date niya October 2. So, I really think na prepared sila dito sa batuhan ng issue na to, na akala nila, pag pinresent nila yon, matatahimik ang lahat. Pero hindi. Oo, pero hindi. Kasi hindi pa kasi talaga siya, actually, hindi ito matatapos tong issue na to eh. Kasi kung ano ba may election ng 2025, ina-anticipate ko na pwedeng walang election ng 2025. Anyway, halimbawa magkaroon ng midterm election. Congress at Senate yan eh. Magiging issue yan, yung MOOE nila. Kasi nga, girl, tanungin mo lang, halimbawa re-election is, meron ka bang liquidated na resibo ng iyong MOOE? How are they going to answer that? Kaya ako, hopefully, yung mga legislator, they should start consolidating all their records para whatever budget that was paid to you from the budget of HOR and Senate, meron nga mag-adjust. Ito yung mga ginawa ko dyan, ito yung mga ano ko dyan. Well, hindi ko alam kung meron silang mga tinatagong resibo or whatsoever. Pero sabihin na natin na dahil nga sa system of certification, they do not keep any. Pero dapat, meron kayong mga specific projects that you can present to the people na, eto yung pinagkagastosan namin sa pera ng bayan. That is one thing that you should be doing right now kung hindi kayo nagsasalita dito sa issue na to. Kasi, hindi ito matatapos. Babalikan at babalikan namin kayo.
Kada eleksyon, tatanungin namin kayo, paano nyo ginastos yung MOOE ninyo? Diba? Kasi malaki yung MOOE, kasi nga, ang isang senator, for example, for one term, for six years, umaabot ng $500 million ang kanilang pwedeng umabot ng $500 million ng MOOE nila. Bakla, ilang bond paper ba yung binili mo ng isang True. Tapos, kasi ang dami nung gastos. Ano ba pinagkagastosan mo dyan? Girl, isang office lang to, isang senator lang yan, So talagang, kasi hindi ko talaga siya alam, I never knew this, itong eksenang ito before. Kasi hello naman, sino naman mag-aakala na hindi na-audit individually ang senator or congressman, no? Pero nung parang, bakit wala kahit isa sa inyo na, di ba sabi nga ni PRD, kita mo, wala kahit isa sa kanila naka-flag. Di ba sabi ang ganyan? Kasi nga hindi ka ino-audit. Sa ordinary course of government transaction, di ba yung UNCA flyover sa UNCA flyover na galing daw sa that was funded by Franklin Drilon? Galing sa kanya yung ano na yun yun yung mga nakalagay sa write-ups sa mga news na it is funded by by Senator Franklin Drilon, ganyan. So galing yun sa budget niya. Sa budget niya yung ano na yun, yung UNCA flyover. And then ang audit lang doon na ginagawa ay ang tawag dito, ang audit lang doon na ginagawa ay project audit. Pero hindi this is a question tinatanong ko to. Kasi pagka magbabasa ka about doon sa UNCA flyover, audit lang ng project ang ginagawa na sa nagkamali, bakit ganyan, bakit hindi siya nag-operate, ano yung sira, anong mga nito, problema nitong. Doon sa mga hindi familiar, yung UNCA flyover kasi, inopen siya nung, I think last year yata. Pagkatapos, 1 month after siyang i-open, sinarado siya because of the construction integrity. So apparently, meron siyang mga pundasyon na nagsisink. So, dahil delikado siya at nagka-crack yung flyover na yon, hindi siya inopen sa public. Ngayon, syempre, ibang mga concerned citizens sa Iloilo, galit na kasi parang, wow, bilyon-bilyon, ganyan. Pagkatapos, hindi mo magamit. Hindi magamit ng taong bayan. And of course, kahit manggaling yung pera na yon sa pondo ni Franklin Drilon or let's say sa executive department, no, the fact na hindi natin nagamit yung flyover na yon na funded by our money, nakaka-frustrate na sitwasyon. Ngayon, ang question ko, kasi nga, base dun sa mga write-ups, the fund is coming from from Senator Franklin Drilon. Pero, magbasa po kayo, baka mali ako pero magbasa po kayo, maghanap po kayo ng mga write-ups. Never siyang naging COA issue. Pero kasi di ba dapat ganun? Ayun na nga. Dapat along with the project audit, dapat meron din yung kasi government fund siya Yeah. Kaya nga masarap mag-senator at congressman kasi hindi ka individually audit. So kasi pag presidente ka, ma-audit ka. Kaya nga di ba sinasabi sa presidente, bumabawi na lang sila kung magnanakaw man sila daw sa confidential or intel fund. Kasi nga yun yung walang resibo. So ito ngayon sila, can you imagine, 316 officials, 24 senators, wala silang resibo. Kaloka, totoo. And bakla. Ito pa yung mas malupit. Ang meron lang na itemization ng payments incurred, payments made and expenses incurred, which is required for them to be released every year. Ang meron lang sa COA, year 2020. Ayun na nga. Tapos ang ano pa niyan is itemized kasi, ito yung sinertify namin.
Pero the thing is, okay, paano to? Paano to paano to ginastos ito sabihin nating 2,150,000 kuning. Kasi kailangan kalaman yung nun malaman yung breakdown niyo yan Saan ito ginastos, saan tong eneklabo. Yun yung certification, kaya lang siya naka-itemize kasi certification lang siya na dito namin to ginastos. And eklabo. Ngayon nga, yung 2021 at saka yung 2022, hindi natin alam kung magkano yung naging payout sa bawat legislator. Yes. Or hindi rin natin alam 2019, 2018. Bakit hindi rin prior. Di ba? Yung year prior. Para ito, syempre ihintayin natin to 2020. Kaya hindi siya matatapos Parang they think na it's going to end. It's not going to end. Na, girl, pera yan Na parang, syempre ilalabas niyo yung budget niyo ng 2024. Syempre, tatanungin namin kayo, nasan yung 2023 ninyo? Magkano yung MOOE ninyo dyan? Umabot ng 13 billion. Can you imagine? 13 billion, walang resibo? True. Pirma lang, di ba? So, ayun nga lang, hindi nyo mailabas di ba? Hindi pa ba kayo nag-allocate? Kung magkano kayo, tig-iisa kayo. So, yun yung ni Jared na hindi niya ito hinimay. Ang sinabi lang niya, sentiment lang naman to. Oo. Sentiment lang to. So, paano mo ma-amend yung sentiment? Di palitan mo na sentiment ng bagong sentiment according to sa sentiment ng Filipino people. Diba? Ayun, alam mo ba bakit ganyan si Jared? Ganyan ba si Jared before? Na hindi siya naghihimay ng issue ng magkakaroon naman siya ng input na mahalaga? Hindi ko alam. Oh my God. Kasi parang, parang dati naman parang okay siya. Anyway, moving on. So, wala si Jared, wala si Titi dun sa listahan. At etong masasabi natin is, meron ng isa sa mga listahan doon na nakakatanggap ng death threat. So, ibig sabihin, meron nga itong sinister effect, itong listahan ng mga BBM vlogger mercenaries. At doon din malalaman kung, bakit ganyan na si Jared? Hindi naman siya ganyan before. Kasi wala siya sa listahan. Bigla siya naging wala sa listahan. Di ba yan? Di ba si Kuya Jared, Pro-Vic, Pro-Vic faction? Oo. Di ba? Noong unang panahon. Di ba? Last year. 1 year ago lang yun, girl. Noong unang panahon. Actually, nakakaloka yung mga turn of events. Kasi wala pang 2 years, no? Wala pang 2 years, pero alam mo, Bex, yung pakiramdam ko, yung parang nasa Pinoy period na tayo. Ang bilis naman ng mga pangyayari. Ano ba naman yun? Bakit gano'n? Hindi yung maano ka na, anong nangyayari? Bakit parang Bakit parang Pinoy time na tayo ngayon? Diyos me. Nakakaloka. Wala pa, in fairness, wala pa naman tayong major crisis na parang Manila bus hostage crisis. Kasi naman yung kay Pinoy naman kasi Manila bus hostage crisis niya August. August ba? Yung August 2010 ba kagad yun? Or September? Basta early part ng niya. In his first 6 months, Manila bus hostage crisis. Well, ang first 6 months naman kasi BBM, yung kaguluhan kay Vic, tapos yung nagtatanggal ka na po sino yung mga tao ni Vic. Siguro ang pinaka-scandalous niya lang yung siguro nung 4-6 months, no? Yung bagyo, namatayan ka ng 5 rescuers. Kinabukasan, pumunta ka ng Patago. Nag-F1. Ka ng F1. Pero I think malaki yun.
Kaso nga lang, noong time kasi na yon, malaki rin yung political capital pa ni PBBM. So, had it happened in any other time, it's going to be a really, really huge issue. Kaso nga lang kasi, sobrang kakapanalo pa lang, yung iba nasa, May nasa parang, celebratory pa. Oo. So, kumbaga parang kaya, mapagpatawad pa yung, yung general sentiment ng mga tao. So, kinaya ng political capital niya. Ang hindi kasi naiisip ng Marcos administration, ang political capital po ay nauubos. If you're going to use it to things like that, tas hindi kayo mag-explain, mauubos na ang mabigat yung sa Asia Weekly ng yung frozen fruits and vegetables. Di ba? Nakakaloka yun. Sasagutin kaya yun ng Marcos administration? Hindi. I think, maybe they're thinking, or maybe, I think the dead ba hindi na? Pero, eto ha, yung political capital kasi, kapag lagi mong pinipili na hindi ka magsasalita, may maiiwan na ubos sa utak ng mga tao na, di ba parang, ay, ba't hindi siya nag-explain doon? Ba't mauubos yung, yung benefit of the doubt? May nag-report ba ng mainstream media? Dito? Wala. Oo. Wala. Yun ang nakakaloka kasi yung hindi mo siya ni-report ng mainstream media, nagiging siya girl, nagiging chismisan sa parlor, nagiging chismisan sa majungan, sa ano pa ba, sa kung anik-anik, sa social media, ganyan. Busy kasi yung mainstream media na i-report yung amoy ng naiya ngayon. Uy, hypoallergenic naman. Girl, hypoallergenic. Importante. Amoy sa naiya. Talaga, newsworthy to. Talaga. Ewan ko sa inyo. Parang, lahat po yata ng building na merong air condition system, ginagawa po yan. I mean, it's an ordinary thing. Pagkatapos parang, kung makapag-report yung mainstream media, parang eureka moment Na parang, naaamoy niyo ba yung amoy Pasko sa naiya? I'm so sorry, but the air freshener is way more important than frozen fruits and vegetables, okay? Hindi, parang ang reporting pa niya. Parang proud pa sila na nakitest pa. Nagtatest pa kami ng mga ibang sense. We are testing, they are now experimenting other scents. At hypoallergenic naman. Allergenic naman siya. Matangin naman yun. Seryoso? Dami-dami nang na-offload. Dami nang, pagkatapos, ito talaga. Tapos ito, tinan mo yung price ceiling. Di ba na parang, tinanggal mo na siya after a month. Oo nga. Kumita lang dapat kumita Hindi, yung parang, Di ba, yun na yung girl. Naapula na ang crisis after a month. Yun, well,
ayun na nga, ang dami na eksena biglang, bakit may ano? Diyos me. Hindi, alam mo, iniisip ko, meron mo nagre-reklamong mabaho ang naiya. Girl, Ang daming reklamo sa sa naiya. Inuna talaga nila yung scent. alam mo yun, patay, never ako nakarinig na mabaho yung naiya. Ano kaya naisip nila, girl, no? Parang, marami nagreklamo tungkol sa naiya. Baguhin natin yung amoy. Baguhin natin yung amoy ng aircon. Yung amoy na ihahalo sa aircon. Diyos me. Nakakabuwisit. Tapos ano nga, tawag dito yung, Nangyari yun. yung OIC ng NIA, pinangalanan pa siya dun sa news report eh. Parang, Proud pa siya dito. proud po kayo, kasama po kayo dun sa news report. Yung pala. Scent lang pala. Christmas scent lang pala. Ang Amoy Pasko na. Pagkatapos, yung mainstream, hindi man lang mayanig dun sa frozen fruits and vegetables, diba? Busy po sila sa amoy. Diyos me, nakakaloka. Hindi, pero yung, I think, ano nga siya, parang, ano yan eh, parang yung kay Pinoy period yan eh. Na ang daming hindi nasasagot na, di ba ang strategy nila kay Pinoy, no? Is magkakaroon sila ng diversionary issue. Halimbawa, di ba, kung ano-ano ang pinagagawa nila, pati yung, kunwari makikipag-date siya ng bago, or basta magkakaroon ng bag. Saka, dung panahon kasi ni Pinoy, meron kasi silang Chris Aquino, na who could make a news for herself, na nadadivert papunta sa kanya, which is, I think effective. Eh ngayon, wala naman silang Chris Aquino, girl. kaya nandun na rin sa amoy na yun. Oo, doon na lang tayo sa Christmas scent. Hindi ko na kaya yung Christmas. Parang, Oo. akala ko nga jokes. Seryoso sila. Tsaka hypoallergenic naman daw. Yun yung importante sa lahat. Hypoallergenic dapat. Hindi ba parang siyang parang, hindi ba siya parang brand promotion or something? Ewan ko, Diyos me. Parang, ako extraordinary dito. Diyos, alam mo yung parang, I'm pretty sure yung maintenance nila na hindi nakikita yung pinaka-head ng NIA or whatsoever can make a decision kung ano yung dapat gawin at amoy ng aircon nila doon. Yung parang pwede nyo na pong pwede nyo na pong ibigay yung trabaho na yun doon sa head ng maintenance ninyo. Diyos me. Siya talagang involved siya. Involved talaga siya. The OIC of Manila International Airport, Kineme. Never talaga ako nakarinig ng reklamo na mabaho ang naiya. Yung Terminal 4, kasi ako madalas local flights eh. Yung Terminal 4 mabaho. Kasi parang bus station yun eh. Pero ang layo kasi nun, hindi naman yun yung yun mabaho yun amoy Philippine rabbit. Philippine rabbit. Hindi baka kaya yung ganun doon. Kasi di ba may mga kainan yan sa loob? Oo. And then, saka maliit yung Terminal 4 eh. Maliit lang siya talaga. Eh, pagka nagka-delay, yung tao, sobrang dami. So, well, hindi naman siya talaga mabaho. Pero, siguro dahil yung nagalo-halo na yung amoy ng mga tao. Dahil nga maliit yung space.
It's really At ang more of that. nakakaloka, at ang nakakaloka, naalala mo yun. Ito, last na natin to. Kasi, maubos yung bakit. Naalala mo nag-post tayo yung pinost ng Japan Times, yung kay Tambalos. Mm-mm. Di ba lahat sila up in arms, di ba? Ang mga mercenary vloggers, di ba? Ganyan, etchos. Eto ngayon, yung frozen foods and vegetables, tahimik sila. Oo. Bakit kayo? Kung rason-rason lang tayo dito, guys. I mean, being a Filipino na concern sa mga pangyayari, yung magpaka-rational lang tayo. Nakikita natin yung I think we have enough story arc doon sa para makita natin talaga yung 180 degrees na turn nung mga sinasabi ni PBBM noong eleksyon at saka yung ginagawa niya ngayon. Okay? Klarong-klaro to. Di ba nga, sa TikTok nun, di ba parang nag-aaway-away pa tayo. Grabe ka naman kasi makasabi na Hindi, kung ako sa DO team, binigyan ko pa ng wiggle room ito si Frasco on completed staff work, etc. Kayo naman, binigyan niyo pa siya ng wiggle room na, let's wait muna. Oo, ganon. As in, nagbigay talaga ako ng bonggang-bonggang space para, hindi, baka meron ikaw naman kasi baka naman may pupuntahan to, ganyan. And for me, yung moment na na-realize ko na nagkaroon na talaga ng turn, or at least hindi talaga kaya ni PBBM gawin, yung sinasabi niya nung eleksyon, nung nagpunta siya sa US, yung visit niya sa US, yun na yung, okay, sabihin na natin na yung intention talaga ni PBBM ay gawin talaga yung ginawa niya nung election, but that visit to the US demonstrated na kung ano man yung gusto niyang gawin ng eleksyon, hindi niya kaya. Hindi na yan. Hindi niya talaga kaya. Hindi niya talaga kaya gawin. So parang tapos may nasundan pa yun ng Afghan issue. Ayun. So parang hindi niya talaga kaya. Ganyan. Kasi parang sa Afghan issue, parang kinailangan pa niya yung pangil ng ate niya para, diba? Para, I mean, diba kung walang humarang dun sa Afghan na yun, baka, imagine mo, Bax, kung kunwari natuloy yung Afghan pagkatapos sumabog yung Israel at saka Ay, girl. Diba? Tapos ikaw, ang positioning mo, bigla kang pro-Israel ka. Kakaloka, diba? So, ano ngayon? 180 degree, and then, ituloy mo yung kwento mo doon. And then, ayun nga. So, ibig ko sabihin, at this point, dapat mag-iisip na tayo na ano yung mga triggers ni PBBM? Bakit merong ganon? Bakit meron talagang change? At ito, lumalabas na yung frozen fruits and vegetables. Na naririnig. At hindi sila na naririnig ko na rin naman ng matagal-tagal ng panahon sa dalampasigan sa dagat. Pero ngayon kasi, bansa ang nag-a-allege. Yes. Saka siya, girl, parang, saka dead mo yung mercenaries. Hindi katulad ng Japan Times. Girl, babay na tayo at nag-warning na sa akin. Sige po, mga mamsies, next time ulit. Good night. Okay. Bye. Bye-bye. Bye.